Masaya at mapagpalang araw na naman para sa ating lahat mga ka-Godseed at mga kapatid. So itong video na ito ay update lamang sa mga napag-usapan natin ng mga nakarang araw, ukol pa rin sa SBSI o Samaang Bayanihan sa Socorro sa Surigao del Norte, kung saan namumuno ang nagngangalang J. Renz na nagpakilalang bagong tagapagligtas o Kristo na siyang leader ng samahan sa bundok. Siya yung nagpatupad ng batas na ikasal umano ayon sa mga biktima at testigo yung mga minor de edad na babae simula 12 pataas at yung mga lalaki naman ay 18 pataas. Oh, no! At sa pitang pinagtatalik matapos ikasal. At ito ay pinagbabawal niyang tanggihan dahil siya nga ay tinatawag nilang Diyos at ito ang batas daw niya. So ano kaya ang magiging desisyon ng Senado? Panoorin po natin ang video sa usaping ito. Ito po. Sagot lang po sa inyo. Hindi sa alam nyo, hindi. Ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o wala sa kapihan? Sir, Ma'am Janet, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, mayroon ba or walang child marriages sa kapihan? As I would like to reiterate, as far as I know, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anumang seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayaw lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng minor de edad. Nasabi nila, sinabi niyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal? Sarili kong anak ay ipinakasal. Kayo ma'am, anong sagot niyo sa tanong kong mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Walang kasal sa kapihan. Bago ko huling tanungin si Karen Sanico, Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may 2 apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinideny ninyo. Ang masabi ko po, yung walang kasalan sa tulad ng sinabi ni Janet, mayroon namang mga bata na hindi na tulad sa kanya hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga parents wala kami po magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-obserbahin ko lang na yung muli, no, yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo, tulad nung sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir Sanico, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt J. Renz Kilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet Ahok. Is there any objection? So yun nga mga kapatid, nag-decide ang Senado na sila i-hold o in contempt dahil sa kanilang mga nagawang sagot o pagsagot sa mga katanungan sa kanila. Ito ay ginagawa ng mga senadora kapag sa tingin nila ay nagsisinungaling yung tao na kanilang iniimbestigahan sa Senado. So, hanggang dito lang po muna ang ating video mga kapatid. Nawa patuloy tayong magbasa ng mga salita ng Diyos at ipahayag natin ang mabuting kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ibahagi natin kung tayo may nalalaman ukol sa kaligtasan. Kasi ito na yung end times. Kaya yung lumalabas na yung mga bulaang propeta, mga bulaang tagapagligtas, gaya ni Senyor Aguila. Sabi daw niya siya yung Kristo. Kailangan nating manalangin
at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, maraming salamat po sa inyong panonood mga kapatid, mga ka-Godseed. Hanggang dito na muna ating munti at simpleng video ito. Sa mga hindi po nakasubscribe sa ating munti at humble channel, mag-subscribe na kayo para palagi yung updated sa ating mga bago at susunod pang mga videos. Maraming salamat po and God bless us all.